So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is my day. Ito na po ang sorpresa ko sa inyong lahat. Sa storya ng biggest disking ng Pinas. The biggest, lahat ng tao tinira kahit wala namang ginagawa sa kanya. The biggest ups and downs sa buong social media career na meron ang mga influencers natin ngayon. The craziest guy sa buong social media world. So this is the rise and fall of Makagago What's Up Man / documentary ng kanyang live sa social media. At kasama na po siya sa ating Wall of Fame. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Mark Jason Warnakula Hewa o mas kilalang Makagago What's Up Man ay isang Filipino, Italian, Sri Lankan rapper at influencer. Yes, it's true. Sumikat ito dahil sa mga tira niya sa iba't ibang mga sikat na personalidad at pagsali sa mga isyung nangyayari sa social media. Kabilang sa mga legit na social media account nito ay ang kanyang Facebook page na merong 575,000 followers at 427,000 followers FB page to mga kahombre ko. At itong YouTube na merong tumataginting na 3,080,000 subscribers. As you can see, puros kagaguhan, puros katarantaduhan, and yet, he is a loved one sa social media. Ewan ko lang ha. Pwede, di ba? Sobrang controversial po ng karera nito si Makagago What's Up Man. Tinatawag din na Boss MG. Samahan niyo ako sa storya ng buhay niya. Saan ba tunay na nagsimula ang storya ni Makagago What's Up Man? Nagsimula ang storya ni Mark Jason bilang isang simpleng individual na nakikinig ng Filipino rap music. Tulad ng mga obra ni na Andrew E., Death Threat at especially ang kanyang idolo na si Zargon. Ang genre na ito ay nakatuon sa hardcore gangsta rap, kung saay tugmang-tugma ito sa kabuhayan ni Mark Jason sa Italia. At ito, mga kahombre ko, take note. Si Mark Jason, noong mga panahon na ito, was in deep black trouble. Sobrang disturbing ng utak ni Mark Jason. Sobrang crazy ng pag-iisip nito. To the point, lagi siyang nasa madilim na kwarto, mag-isa. At lagi siyang naghahanap ng gulo sa labas. Frustrations and sometimes fear of not having someone. Kasi madalas, ito si Mark Jason ay nag-iisa sa kanyang buhay. So ano ang lesson dito? Hindi lahat ng may magaganda rin na pamilya ay laging okay. Sometimes, mga kahombre ko, yung mga ganitong sitwasyon hindi yung mayabong kung walang time ang magulang sa inyo. Kasi sa totoo lang, kung titingnan natin financially, Mark Jason was in good hands. Unfortunately, walang magulang na present. That's why naging mental ang sitwasyon ng utak ni MG or ni Mark Jason nung panahon na ito. Sa patuloy na pagdinig nito, napagtanto ni MJ na subukan niya ring pasukin ang mundo ng hip-hop. Wala akong ginawa, mga kahombre ko, kundi pumasok sa school, mag-trouble, kung anong gawin ko, manakit ng tao, kung ano mang gawin, bla 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 bla. Kahit anong araw yan, mga kahombre ko, it doesn't matter. Basta ang mahalaga, nakikinig ako kay Zargon. Lumalakas lagi ang loob ko. So, Zargon was my key point sa career ko. Real talk yan, mga kahombre ko. Siya talaga yung tinatanaw kong idolo ko na nag-iisa. Ang weird ng storya, but that's real. Sa aking iPod, lahat ng kanta ni Zargon, mga kahombre ko, nandun. From the beginning till the end.
Ganun ko siya ka-idol. Taong 2008, sinimula ni Mark Jason ang kanyang karera sa pangalang Jason Gago. Hindi ko ito ginaya kung kanino man, mga kahombre ko. Hindi ko rin actually alam na meron palang rapper back in the day na ang pangalan ay Gagong Rapper. Wala talaga akong idea. As syempre, iba naman yung buhay namin sa Italia kaysa sa Pinas. So, wala talaga akong idea sa Pinas. Pero si Zargo, nung ulitin ko, nasa Italia yon. So, yun talaga yung nilulook up ko. Kasi anyway, nandun lang siya sa kapaligiran namin. Sa kagustuhan ni Mark Jason na maging katulad ng idolo niyang si Zargon, naisip din itong pumasok sa isang gang na kung tawagin ay Treviso City Gang. Pinamumunuan ito back in the day ng isang Colombiano. Siya yung naghahawak sa amin. We were part of his soldiers, kung tawagin. Sa totoo lang, isa to sa mga madidilim na parte ng buhay ni Mark Jason. Marami ang pinagawa sa amin. Obviously, everything and all. Alam nyo na yan. I won't go deeper. So, bakit ba ako pumasok sa isang gang? That's because of my fear on being on my own sa streets ng Treviso. Kinakabahan na baka mabuli ako, baka mapagtripan ako, or baka makahanap ako ng katapat. Parating tandaan, mga kahombre ko, you are never the strongest one. Lagi kang merong katapat. Hindi pwede na ikaw yung pinakamalakas, walang ganon. For the first time, mga kahombre ko, all my life sa Italia, nakahanap ako ng mga Filipino friends. Pero tulad ko, hindi rin sila lumaki sa Pilipinas. Pero nagsasalita kami ng Tagalog. Hindi rin sila present sa Philippines. Wala silang idea sa nangyayari sa Pilipinas. Exactly tulad ko. Bakit ba tinawag si MG na makagago? Initially, mga kahombre ko, it was actually a group. Kasi ang pangalan ko sa rap game ay Jason Gago. Jason Gago, mga kahombre ko. Hindi makagago. Now, I want to recall my best friend na tomboy. Kasi kami yung magkakasama sa McDonald's nung araw na yun. Siguro 2 to 3 times na kami nagkakita-kita. So this time, nag-decision kami, kain tayo sa McDonald's magkakasama. Okay, niyaya ko sila, mga kahombre ko. Sabi ko, gusto nyo ba na magkaroon tayo ng rap group, tas gawa tayo maraming kanta, ako bahala sa inyo. Doon tayo sa bahay ko, magre-record tayo, samantala mga kahombre ko, yung mic ko nun, yung mic ng PC ko. Wala akong gamit. Ang ginagamit ko lang na pang-edit is yung Adobe Audition 1.5. Pero wala akong maayos na mic. Wala talaga kahit ano. Pero ang kapal na mukha ko, sabihin nyo. Sabi ng best friend ko, okay, sige Jason. Ano ang gusto mo na pangalan sa ating grupo? Sabi ko, ewan ko. Macdo Gago. Pwede ba? Sabi niya, wag mag-Macdo Gago. Ang pangit naman nun. Doon na lang tayo sa Makagago. Ayun? Approve. Sabi ko, sige. It's good. Doon na tayo sa Makagago. Eh di panalo, mga kahombre ko. Makagago. Doon po nabuo ang Makagago. Wala kaming idea, magkakaibigan, na may ibig sabihin pala yung Makagago sa Pilipinas. Wala kaming idea doon sa term na yun kasi talaga literal na binuo namin yun dahil nasa McDo kami. Makagago. Finished. Napagdesisyon na namin na ang ipangalan namin sa grupo namin ay Makagago 06. Kasi back in the day, 6 kami. Sinimulan ng Makagago 06 ang kanilang grupo sa pag-upload ng mga musika sa SoundCloud. Aking prinsesa, kailan mo pa ba ako mamahalin? Sa ngayon nandito ko, nagmumukmok at nananalangin. Including mga diss track na patama din sa GRS ng Donggalo. Sumagot naman, mga kahombre ko, ang GRS. Ako sa apat ang siyang naghamon sa banat. Ang lakas na pumapel ng bata nang una sa kalat. Makagago ang pangalan, isa sa mga bobo. GRS to pre na nabibilang sa Donggalo. Ngayon na napipiling magaling. Ngayon ang galit kung ikaw kay Asero ibabalik. Ibabalik ko ang isyan kung saan sila nanggaling. Wala akong pakialam kahit kayo ay makikita nating lahat 15 years ago. Makikita nyo dito sa title, Makagago, makinig kayo. Hindi rin tumagal, si Mark Jason na lang ang natira sa grupo ng Makagago sa Music. Siyempre, this was not for them. Okay, I know that. So, after nun, nag-upload na lang ako ng freestyle sa Facebook.
ina ninyong lahat kayo'y lumubog sa akin kasi kita nyo naman lahat tulo ang bayag sa akin. Kaya wala na sa akin makakatapat kahit paano ang iyong gawin. Wala ka talaga sa akin magagawa. Kaya naman hombre, lahat kayo'y tumawa para makita nyong lahat kayong lahat timawa. Just like that, mga kahombre ko. Alam niyo yun, walang magawa eh. Na in-upload ng ibang tao sa YouTube. At ito yung money ng 10,000 views. Back in the day, mga kahombre ko, this was a lot. Eh, nakita nyo rin dito yung 15 years ago, yung tinira ko, 120,000 views. So, that's super lang. Sa kadahilanan na tinatawag ito ng mga tao na siya si Makagago, although ako si Jason Gago, nagawa na lang nitong kunin ang pangalan at tinawag ang sarili niyang si Makagago. Yun mga kahombre ko. That's about it. Kasi naisip ko, grabe, sikat na to, 100,000 views. Eh, dito na lang gamitin ko. Makagago na lang ang gamitin ko. Huwag ng Jason Gago. Ito na lang mas sikat. Eh, di kinuha ko na lang yung pangalan na Makagago. Clear kung bakit Makagago ang pangalan ko. Sinimulan ni Makagago ang kanyang career sa paggawa ng mga iba't ibang kanta, including diss tracks. Diss tracks lang talaga kasi dyan ako nag-e-enjoy sa mga kalokohan. Tandaan nyo mga kahombre ko, mag-isa lang ako, I was very sad, so I needed something na makakapagpa-uplift sa akin. And unfortunately, habang tumatagal sa karir ni MG, mapapansin nyo na initially, tumalon. Sumaya ako. Tumalon ulit, sumaya ako. Tumalon ulit, sumaya ako. Kasi walang pumapansin sa akin, kundi ang tao sa internet. Or yung kung tawagin ko, mga kahombre ko. Halimbawa, mga kahombre ko, na mga tinira ko, ay ang hood flow. Si Makagago ay isang cesarean kasi yung nanay niya hirap sa irihan. Kaya pala tinapon dahil sa kapangitan. Ang manas ni Makagago ay babaon ni Lilian. Yan yung gromos, di ako nasindak sa pagsigaw mo. Ngunit ako talaga'y natakot nung nakita ko mukha mo. Mukhang alien, tigang kaboses mo ang lolo ko. Yaki J, kamukha mo naman ulo ng utin ko. Dumating ang panahon, mga kahombre ko, at nagbunga ang aking mga pagpapapansin sa mga diss track ko, no, laban sa Republican, okay? Republican Syndicate was the name before, mga kahombre ko. Sobrang crazy yung pangalan na yan, mga kahombre ko. Crazy na crazy yan, solid yan. At ito, mga kahombre ko, ay tumira kay Makagago. Makagago, gago ka na habang buhay. Mas bagay pa sa'yo, gago magtinda ng gulay. Di ka bagay mag-rap kasi nga hindi mo kaya. Ang sagwa ng mukha mo parang unggoy na nakalaya. Bisaya ka, bumitaw mukha pang iguro. Bagay sa'yo nakabarong, pare try mo isuot. Samahan mo pa ng high-cut na rapper. Tanggap ka na agad bilang hype man na rapper. Makikita nyo na almost 200,000 views to 14 years ago din siya. So imagine niyo mga kahombre ko, napansin ako ng Republican. Doon na lalo nagtaas yung boost ko na yes! It's happening! Alam nyo kasi mga kahombre ko, yung mentalidad ni Makagago back in the day was very strong. Sa totoo lang mga kahombre ko, wala akong pakialam sa comment. Promise, zero. Nagbabasa pa ako actually. I like reading your comments back in the day. Kahit pinagmumura ako, lahat, I don't care. I was happy kasi nakatingin lang ako sa views. And I was happy na may pumapansin sa akin. Yun lang yun. Because hindi ko na-feel yung loneliness na meron ako sa Italia noong mga panahon na yun. Na puro gulo lang, puro trouble ang buhay ko. Pag nasa internet ako, nagiging iba yung mundo ko. Kaya ako, napakasaya ko noon kahit galit na galit kayo sa akin, pero pinapansin nyo ako. In fact, yung mga nakadisan ko noong mga panahon na yun, gusto ko sabihin sa inyo na I had so much fun on doing those diss tracks. I was busy na magsulat, humanap ng beat, mag-record. So, ang dami kong oras, mga kahombre ko, na nawe-waste. Instead na ako ay nasa daan at naghahassle for the gang. So, hindi nyo alam, actually, kung gaano nyo nabago yung buhay ko in a very positive way. And I thank you guys for this. Republican, Hood Flow, ng BF Pro. Ewan ko guys kung nasaan na kayo ngayon, but you guys are part of my story. Back in the day na wala pang pikunan, wala pang mga kaso-kasuhan na ganyan. You know, it was fun. Alam niyo. Happy birthday! Bagong kaarawan, bagong talpakan. Meron o wala lang naman ang pipiliin nyo eh. Nasa link down below.
Napansin ko dito, mga kahombre ko, na wow, it actually happens na napapansin ako kapag walang ya ako. So ngayon, naisip ko, mga kahombre ko, wala na akong choice kundi ang mas maging walang ya pa. Kasi naisip ko, the more na maging walang ya ako, the more na mas magiging okay ang aking views. Ano ba ang ibig sabihin nun? Nilalamon na si Mark Jason unti-unti ng sistema. Ayan yung isa sa malaking kalaban ng mga influencers, yung pagkakaroon ng isang dibdib sa sistema. Because that will eat your heart, will eat your brains, and will eat your soul. Yan yung nangyari kay Makagago. What's up, man? Kung mga bata pa kayo ngayon, or kayo ay may pinagdadaanan, do not watch this. Stop now. Okay? Kasi it's gonna be hard now. Kinakahiya ko to, man. Pero we need to do this. Kasi kailangan yung malaman yung totoo. You've been warned. Taong 2009, nagulat ang buong hip-hop community sa Pilipinas. Pumanaw si Francis Magalona noong March 6 sa taon na yon. Sa nangyaring insidente, nakita ito ni Makagago na ito'y malaking opportunity para sa ikasisikat niya pa lalo. Sa parehong araw ay nagmadaling kumilos agad si Makagago at ginawan niya agad ito ng diss track, si Francis Magalona. It's true. Tandaan nyo mga kahombre ko, gabi na dito sa Pinas, umaga pa lang sa Italia. Kaya, nung nawala si Francis M, kakagising ko lang nun. Then, nung kakagising ko lang, doon ako gumawa ng diss track. Pagkatapos nun, nung hapon na yon, doon ako gumawa ng music video. Bakit? For the views. Nilamon na ako ng sistema nito, mga kahombre ko. I was totally gone. And I was actually having fun on doing this. To the point na I was having fun na bastusin yung namayapa na tao, the legend himself, babuyin ang pamilya niya sa lyrics. Happy. Yun ang sinasabi ko sa lyrics, na masaya ako na namatay ka, blah, 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 blah. Alam niyo yun? But it's real. It happened. Hindi ako hipokrito. Actually, to tell you the truth, kaya ko naman to itanggi. Kasi wala naman kayong patunay. Nasaan ang copy nitong kanta na to? Ako lang ang merong copy nito. Up till now, may copy ako nito. And sometimes, late nights, na napapakinggan ko to dati, medyo naiiyak pa rin ako. Kasi naiisip ko, what the fuck? Paano ko to nagawa? Na ni-record ko, inedit ko pa. Nag-music video pa ako. Ako pa mismo nag-edit ng music video. What the fuck? Paano ko to nagawa? Ang nangyari na ito, mga kahombre ko, sumabog itong sa loob ng isang araw, umani ito ng 200,000 views, which is, oh my God. Equivalent yun, mga kahombre ko, sa mga 2 million views. Sobrang laki nun back in the day sa YouTube. Mga kahombre ko, yung views na yon. Take note, hindi ko binura yung kanta na yon, mga kahombre ko. It was there. Dislikes, siguro 2,000 dislikes. Sobrang daming comments. Wala kahit isang sinasalba ko. Lahat minumura ko. I was happy. Isipin nyo yun, mga kahombre ko, kung anong klaseng utak meron tong si Makagago. I was very happy. Nauna, pinagmumura ako. Yes! At least okay lang. Ang dami kong views, sikat na ako. That was the mentality. That's pure hellish, mga kahombre ko. And that was my first ever 200,000 views in one day. Yung diss track ko kay Magalona. At dahil dito, nagalit ang buong hip-hop community lalo kay Makagago. Nagalit na before. Lalo pang nagkandaletse-letse ngayon. Now you understand kung bakit pikon na pikon ang buong hip-hop community sa akin sa sunukan. Additional fuel na lang yun sa fire, mga kahombre ko. Na tinira ko sila, yung XB, ganito, ganito. Pero even before it happened, punong-puno na ang hip-hop community kay Makagago. Dahil dito. Because they know this song. Unfortunately, nung panahon na yun, hindi pa pwedeng i-download yung mga kanta or video sa YouTube. Lumipas ang panahon, mga kahombre ko. At nailibing si Francis Magalona. At kasabayan na rin ditong unti-unti nang nakakalimutan si Makagago. Siyempre, hindi ako makapaya. Nakaramdam na ako ng fame. I need to continue my fame. Kahit ano gagawin ko to be on top of my game. At siyempre, dahil dyan, mga kahombre ko, gumawa ako ngayon ng isang napakababoy at laswa at kagaguhan na kanta kay Maxine Magalona. Pagkatapos nitong tirahin si Maxine Magalona ay napag-isipan
ni Makagago na mas malakas sa tuwing tinitira niya ang mga sikat. Kasi yan na yun eh. Kapag sikat, malakas ang views ko. Ibig sabihin, ito dapat kong gawin. Simula ng panahon na to, naisipan ko nang mag-post sa Facebook at itanong sa mga kahombre ko kung sino ang pwedeng sunod kong tirahin. At ang mga kahombre ko back in the day was very present. Maraming nagsasabi na ang sunod nitong tirahin ay ang mga social media personality naman. Most specifically, Chickser. Naalala nyo naman siguro yung sitwasyon dito ni MG noon sa Chickser, no? Ang mga members ng Chickser ay sina Ulysses, Oliver, Cav, Owie, B-Boy, at especially si Rance Kyle. My favorite back in the day. Nagawang pakinggan ni Makagago ang kanyang mga kahombre at sinimulang tirahin ng Chickser na hindi niya naman ito kakilala-kilala. Hindi ko ito kilala, tinira ko lang. Kung ano sinabi niyo, ginawa ko. That's it. Ganun lang naman ako noon eh. Mga baglamatan, feeling stay galit na ko sa inyo, makuha kayo sa TV. Limang batang dancer, lalaki sa sisig. Pasalamat sa Jamich, kundi wala kayong gig. Ewan ko, man, somewhat, it was actually funny. Alam nyo, kung pakinggan nyo ngayon, trip-trip lang lahat yon. Kaso lang, yung mga tao back in the day, they used to believe at pikon na pikon sila dito sa tao na to. Alam nyo, that's crazy. By the way, maiba tayo. Kayo! Ina nyo, yung dalawa sa inyo, hindi patuloy. Kayo, bago kayo magyabang. Kayo, main, hanggang ngayon, ang papangit nyo. Mas gwapo ako, mas talentado pa, kaya kayo. At syempre, mga kahombre ko, sumabog ang ginawang tira ni Makagago sa Chickser. At umabot din sa punto na ginawa niya ito ng maraming distracts, mga kahombre ko. Dahil sa malaking atensyon na natanggap niya, including bash, ay nagsimula lalong lumaki ang ulo ni Makagago. Galit na galit kayo gawa ng ginawa kong kantang ko. Sinasabi nyo, ang pangit ko, gago ko, tarantado ko. Wala akong pakialam sa inyo. Magalit man kayo sa akin habang buhay. Wala kayong magagets. Kasi na nyo, wala akong pakialam sa inyo. Galit man kayo, mga fans ng Chickser. Nag-iisang hari ng dis. Wala akong pakialam kung galit kayo. At dito niya naramdaman na siya ay untouchable. Na walang pwedeng sino man ang tumira sa kanya. At lahat ay gagapang sa rap game o social media. Ganyan ang utak ni Makagago. Dahil dito, ini-step up ni Makagago ang kanyang pagtira. At sinunod niya si Donalyn Bartolome. Si Donalyn Bartolome po, mga kahombre ko, ang #1 influencer sa Philippines nung mga panahon na to. Naalala ko noon, nanunood ako sa kanya nung nasa Japan pa lang siya, mga kahombre ko. Oh my God. Sikat na sikat po to si Donalyn sa Facebook. Sobra. She was one of a kind. In fact, dyan ko na siya pinagtitira. Kung ano-anong pinag-iimbento ko dyan, mga kahombre ko. Usual Makagago kind of this. Pagkatapos ay minatahan na ni Makagago ang Jamich until may nangyaring panibagong issue na gumulat sa buong Pilipinas, mga kahombre ko. Pumanaw ang hari ng komedya na si Dolphy. July 10, 2012. Oh my God. Alam ko na kung anong iniisip niyo. May iba dyan na nakakaalala nito sa tansya ko. Dahil dito, nakita na naman ito ni Makagago bilang isang pagkakataon tulad na nangyari kay Francis Magalona. Paglipas ng isang araw ay naglabas na rin agad ng diss track si Makagago tungkol sa yumaong aktor na si Dolphy. Mas malakas ito kaysa kay Francis Magalona. 500,000 views in one day. Dito, mga kahombre ko, nagpatong-patong-patong na po ang paglaki ng ulo ko at literal na ang aking soul ang sistema na. Hindi na ako nilamon ng sistema. Tinake over na ako ng sistema. Like, wala na, mga kahombre ko, finished. Yung tipong lahat na lang pwede kong tirahin, lahat na lang pwede kong wasakin, lahat na lang pwede kong pagsalitaan na masama. Wala na akong pakialam kasi para sa akin, trip-trip ko lang yan na tirahin ko si Francis M, tirahin ko si Dolphy, trip-trip lang yan. Wala yan. Basta tirahin ko lang, I don't care. Basta mahalaga, famous ako. Yun lang. Actually, dahil wala din talagang gumabay
sa akin. Alam nyo mga kahombre ko, this was not my parents' fault. Kasi lahat naman ng gusto ko nabigay ng parents ko eh. Ako lang ang may kasalanan ng lahat ng ito. And actually, ako yung naghanap ng katarantaduhan sa buhay ko. Hindi magulang ko. Hindi sila nagkulang kahit isang segundo. Yun nga lang, wala silang oras na kayang i-google sa akin. Kasi kung hindi sila nag-work, wala rin kaming kakainin. Sa sobrang lakas ng diss track ni Makagago kay Dolphy, tinadtad ng report ito at binura mismo ng YouTube. Kahit ako mga kahombre ko, kung tatanungin nyo, wala na rin akong kopya ng kanta na to. Limot ko na tong kanta na to, but yes, it happened. Lumipas sa mga araw, ay naisipan na lang ni Makagago na bumalik ulit mismo sa pagtira-tira sa mga rappers. Ngunit this time ay nag-focus na si Makagago sa mga flip-top MCs. Nagawang tirahin ni Makagago sina Negativo. Pumasok dyan sa ngipin mo, tinira mo ako. Di mo na ba matanggalan ng pagkasikat ko? Partida ko, wala akong grupo, ako ay nag-iisa. Kahatak mo na nga sila. Delo, Batas, Enigma, at kung sino-sino pang mga battle MCs ng Flip Top. Nabilang din dito ang iba't ibang mga rapper ng Donggalo na gawa ring sumagot ng mga Donggalo rappers kay Makagago kung saay tinanghal pa nila ito ng live kasama ang King of Rap ng Pilipinas na aking idolo na si Andrew E. Tama ang Jack Mike kasi do fuck Mike. At Donggalo ako, kaya I do fuck Mike. At sorry Makagago, hindi ka nakasali. Nahog na kita sa ulan natin na Bongching, wag ka magpiling-pilingan. Tapusin na ang larong piling-pilingan. Lahat tirahin mo, Makagago. Hindi ka na nalalayo kay Makagago. At syempre, mga kahombre ko, napansin ako ni Andrew E. Ay, nako. Nakita ko kasi yung facial reaction niya eh. Sabi ko, oh shit, kilala ko ni Andrew E. Nadagdagan na naman po ang bilog ng aking ulo. And guess what? Guess what? Hindi na naman ito pinalagpas ni Makagago at ginawa ng diss track si Andrew E. at si Pooch. Pooch, mamatay ka na. Wala na akong sinisino kahit si Andrew E. ka. Ano kung di ka Donggalo, wala kang hanay sa rap. Eh, bata ko solo, pero disking sarap. Mamamatay ka ng ganyan, gusto ka sa yabang. Wala nang hanay matanda katulad mo sa larangan. Luma-luma ka na, parang pelikula mo. Isama pa Donggalo mo, tura ko lang kayo. May tumira ding isang tao sa Japan kay Makagago, what's up man? Na ang pangalan back in the day ay Fed. Kung saan sinabihan niya na walang bayag si Makagago. At sumagot naman si Makagago kung saan nilabas niya ang bayag niya sa internet. Kung ano man yung nakikita nyo na bayag ko na it's na all over the internet, no? Hindi yan skandal. Ako mismo ang nag-post niyan. Fed, ikaw ang walang bayag, ako meron. Dala mo, Makagago, man. Dahil sinabihan lang akong walang bayag, naglabas ako ng bayag ngayon. In-upload ko mismo sa YouTube channel ko. Hindi siya nabura lang siya after 1 year. Kahit ako, hindi ko alam kung anong tawag sa ganung mentalidad. Para lang sa fame. Hindi rin dahil sa pera, hindi monetize ng videos ko, mga kahombre ko. Never. And actually, sa isang banda, dahil din sa lungkot, I was very, very lonely. Ayan lang yung bugahan ko ng sama ng loob. Kaya ako, bilang tatay na ako ngayon, I am doing my best para maparamdam sa aking mga anak na I am actually present here, guys. I'm just here, present sa life nyo. Sa isang banda, baka nga ang Diyos, mga kahombre ko, ito yung life na binigay sa akin. Nasa bahay lang ako, nagvi-video. Hindi yung nagtatrabaho ako sa labas. Because I make my business work for me. Hindi ako yung nagtatrabaho for my business. Bakit ito yung binigay na buhay sa akin ng Diyos? Ayaw niya na siguro yung mismong mga anak ko maramdaman yung naramdaman ko na okay naman ako, meron ako, kompleto ako lahat, may pera ako, meron akong gadgets, meron akong PlayStation, meron akong Xbox, kompleto ako mga kahombre ko, meron akong Nintendo, kompleto ako noon. But it was not enough kasi walang presence of parent. Kaya siguro lagi ako nandito Ito lang yung work ko dahil sa inyo mga kahombre ko. Kasi para magkaroon ako ng time na nawalan ako sa mga magulang ko for my kids. Sunod-sunod na rin mga kahombre ko ang pagtira ni Makagago. Kung saan nagawa na rin itong idisi na Vice Ganda at iba't iba pang mga artista. Galing, no? Si Pioloy bading, bading.
gusto niya'y saging, saging. Kung mapapansin natin mga kahombre ko, ang karir ni Makagago talaga ay nagsimula sa mundo ng hip-hop. At lahat ng mga panama nito ay personal at hindi rap game lamang. Iwas siya sa mga diss track na scripted. Never ko ginawa yan. Isa din yan sa motibo kung ba't gigil na gigil ang mga rapper sa Pinas sa akin. Kasi for example, sila, kung nagtitirahan sila sa isa't isa at nagsabihan sila, Tanga ka, putang ina ka. You know na nagpaalam sila sa isa't isa, di ba? Samantalang pag ako, mga kahombre ko, pag sinabi kong tanga ka talaga para sa akin. Hindi nila malunok yung ganyan na isang tulad ko lang yung sasabihan sila ng ganyan na for real. Yun yung isa sa mga motibo sa tingin ko kung ba't lalong may halong gigil yung mga tao sa akin na yan, no? Bumalik na si Makagago sa pagtira sa mga social media personalities. At dito'y tinuunan niya na ng pansin ang Jamich. Diyos ko, ano ba naman ito nangyari na to? Jamich and I, hindi magkakayos ang corny nila. Jamich and I, parang buday, sa food court murahin sila. Tanginan nyo, tanginan nyo, tanginan nyo, tanginan nyo. Taong 2015, nagawang tirahin ang tirahin ni Makagago ang Jamich. At kumalat din noon na nagkaroon ng cancer si Jamville. Sinabi ni Makagago sa isang video na hindi totoo ang cancer nito at hindi naman siya mamamatay. Dahil nagawa pa nitong mag-swimming at bumili ng PlayStation 4. Sa post ni Makagago ay maraming naniwala sa kanya at nakatanggap ng bash ang Jamich. Kasi maraming naniniwala noong mga panahon na yun, marami ding galit sa kanila kung maaalala nyo yun, di ba? Ngunit paglipas ng isang araw, biglang pumanaw si Jam. That was it for me, mga kahombre ko. Natadtad ng bash si Makagago. Sobrang tindi ng pagkabash, mga kahombre ko. At ito ay nagresulta sa pag-deactivate ko ng Facebook ko at in-unpublish ko yung Facebook page ko. Eto talaga, tinamaan ako dito, mga kahombre ko, kasi namatay. Namatay talaga yung taong sinisiraan ko. And actually, sinasabi ko pa na fake yung sakit mo. Ngayon na naiisip ko, pucha, hindi ko to kaya. Hindi ko naman to kayang gawin ngayon, man. Pagkatapos na 5 araw, ay nagawa nitong bumalik at mag-upload muli sa YouTube. Pero this time, naka-off po ang comment section habang tinitira nyo na naman ang Jamich. I don't know, man. What is this kid doing? Napachat, mga kahombre ko, si Mitch kay MG. At mas lalo niya pa itong tinira ng tinira hanggang sa malaos na ng tuluyan ang Jamich. Ganyan ang mentalidad ni Makagago. You decide. Comment nyo kung ano sa tingin nyo yung ganyang klase ng ugali. If hinahanap ng mga tao ang mga videos na sinasabi ni MG, posibleng andyan pa yan. Pero mahirap mahanap dahil ang iba ay na-delete na sa kadahilanan na nahack ang aking tunay na YouTube channel. Yes, nahack po yung pinakauna kong YT channel, mga kahombre ko. Itong channel ko ngayon, itong 3 million subs, pangatlo ko lang to na YouTube channel. Meron pa akong isa, yung Makagago What's Up Hombre, na nandyan pa rin, naka-up pa rin up till now, pero hindi ko na alam ang password. Pero itong channel ko na to, pangatlo ko na to, mga kahombre ko. Yung main ko, nahack. Nahack siya, tas binura niya lahat ng videos. Tas nag-community post siya, putang ina mo, Makagago. Totoo yan, mga kahombre ko. Ewan ko, hindi niya dinilit yung channel. Dinilit niya lang lahat ng videos ko. I had 300 plus diss tracks doon sa YouTube channel na yun. At lahat ng videos nandun. Binura niya lahat, mga kahombre ko. Hindi yan monetized anyway. Do I deserve that? Yes. I deserve that. Deserve yan ni MG. Dahil sa sobrang kasamaan na ginawa niya. So kung sino man yung nanghack sa akin, man, I hope to see you. Gusto kitang makita at gusto kitang kamayan. Kasi dahil sa'yo, kahit papano, na-realize ko na meron at meron pa ring tao na makakasakit sa akin. Para sa akin, you did good. You did a good job na i-hack mo yung channel ko na yon, burahin mo lahat at murahin mo sa community. Gumawa na ako ng bagong YouTube channel na pinangalanan ko ng Makagago What's Up Man. Dinagdagan ko ng What's Up Man yung Makagago. Alam nyo kung bakit? Ginaya ko lang siya kay Soulja Boy Teleb.
Si Soulja Boy ay Teleb, ako ay Makagago. What's up, man? That's it. Abangan natin ang susunod na kabanata sa part 2 sa bagong YouTube channel ni Makagago. What's up, man? Ano naman ang mga nangyari? Eto na yung mas interesting. Walang good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.